Good morning, everyone. As we gather today, let us quiet our hearts before the Lord. Let us prepare ourselves to worship the King who came to be served, not to serve. Tayo po'y tumayo. Tayo po ay sisimula sa ating gawain. Welcome to our worship service today. God's word reminds us in Mark chapter 10 verse 45. Sabi doon, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Today we will worship a King who humbled Himself for us. A King who loved us and served us, even to the point of death. So let us come before Him with grateful hearts. Let us pray. Heavenly Father, we come before You today with grateful hearts. Thank You for bringing us together as Your people. As we gather in Your presence, we acknowledge that You alone are worthy of our worship. Lord Jesus, You are our servant King. You humbled Yourself, served others, and gave Your life for our salvation. Today we honor You and lift up Your name. Holy Spirit, we invite Your Holy presence in our midst, O God. Open our hearts to receive Your word. May everything we do today bring glory and honor to You. This we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Atin nga po pasalamatan ng ating Panginoon at papurihan. Sabi po sa Awit chapter 95 verses 6 to 7, tayo na't lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na Siyang sa atin may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang Kanyang bayan, ang Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inaalagaan. Kaya let us serve the Lord, let us thank Him for all the battles sa buhay natin na ating napagtagumpayan dahil sa Kanyang habag at biyaya. So, dahil tunay ang Kanyang pag-ibig, higit ang Kanyang pag-ibig sa atin, higit din ang ating ibigay sa ating Panginoon. Ng ating papurit pagsamba sa araw na ito, ating pong itaas ang ating mga kamay, ipalakpak at ikaway. Hallelujah! Ating pong sama-samang papurihan ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay. Amen! Palakpak mo natin ang ating mga kamay. Yes, Lord! Tunay na higit ng iyong pagpapala at ikaw ang higit nakakakilala sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. Maraming mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahagin ang landas na ika'y kasama ko sa araw na to. Yes, Lord. May panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may
Sabay-sabay po nating awitin na araw-araw sa piling ng Panginoon ay punong-puno ng kapayapaan, kapahingahan at kagalakan. Hallelujah! Yes, Lord. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Sabay-sabay po tayo. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Tunay na ikaw walang katulad sa aming mga buhay. Ang iyong pag-ibig ay wagas, hindi nagbabago. Sabay-sabay po nating tunay na walang katulad ang ating Panginoon. Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Sabay-sabay po tayo. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin at sasambahin, Panginoon. Tunay na ikaw ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa aming mga buhay.
Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Tunay nga ang kanyang pagmamahal ay dakila at hindi nagbabago. Siya lang ang tunay na umibig sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, siya lang ang tumanggap sa atin. Hallelujah. Yes, Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan
sa tanging mong pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Amen po ba? Amen. Dahil dyan, tinatawag ko po Pastor Vlad para sa ating scripture reading. Okay, sige po, kung may mga Bible po tayo, pwede tayong tumayo para paggalang sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa John chapter 13, 1 to 15. Sige po, babasahin ko po, pwede po kayong sumabay. Sabi dito, Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Verse 2, naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan, alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Verse 4, kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas at ng kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sinabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo na uunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Verse 9, kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko kundi pati ang aking kamay at ulo. Verse 10, ani ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Verse 11, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila lahat, ngunit hindi lahat. Verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Verse 13, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naguhugas ng inyong mga paa, verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Magandang umaga sa ating lahat. Alam ko masaya kayo kasi walang pasok sa Biyernes. Yung iba nag-iisip na, ano kayang gagawin ko sa Friday? Idol Peter, in-announce na ni President Marcos. Ako naisip ko nga mag-swimming eh. Kaso sabi ko, ay, birthday pala ni Maynyo, mangingitim ako. So cancel ang swimming. So salamat sa umagang ito. Tayo po lahat ay muling makakarinig ng salita ng Panginoon. At malapit na rin pong maging tag-init. Kaya mag-ready na rin po tayo ng ating mga pangangatawan. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ngayon po ay nasa 3 linggo na tayo ng March 15, 2026. Ang title po ng aking mensahe is about the servant king. Kanina po, binasa po ni Pastor Vlad yung yung chapter John 13 verses 1 to 15. Sa mundo po natin ngayon, ang sukatan po ng kadakilaan ay ang mga may nakaposisyon. Kung ikaw ay supervisor, manager, or CEO, kung ikaw ay
nasa gobyerno, malapit kay mayor, sikat ka, kahit secretary ka lang ni mayor, basta nasa government ka, sikat ka. Yun ang dakila sa panahon ngayon. At kung ilan yung mga nasa below level mo. Doon nga sa forum, nung dumating si Bishop, talagang celebrity, instant celebrity si Bishop, halos lahat nagpapapicture sa mga NAMTI, sa mga National Administrative Team ng Kamakop. At kanya-kanyang sabay-sabay nag-post sa Facebook, sa social media ng mga kasama si Bishop Reyes at saka mga leader. So, ganun natin tinatangi at pinahahalagahan yung mga nasa posisyon. Pero sa ating Panginoon Diyos, ang pinakadakila ay ang mga taong naglilingkod. Ang pinaglilingkuran, tayo po, yung mga nasa posisyon, ang siyang naglilingkod. Baliktad po kasi sa panahon natin ngayon, kapag nasa kumpanya ka, manager, pagdating, timplahan mo ng kape. Tapos, yung mga janitor, nakikita ko kasi nagbabangko din ako. Madalas din nagbabangko kapag wala yung mga taga-bangko. Pati mga janitor, pati ulam, na lunch ng tanghalian ng mga staff, binagbibili. Ganon ka yung estado, yung position. Pero sa kaharian po ng ating Panginoon, ang pamantayan po ay baliktad. Kung sino po yung nasa taas, siya po ang naglilingkod sa mga mabababa. Ang tunay na hari ay hindi naghahari sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng paglilikod. Sa John chapter 13 po, nakikita po natin yung mga eksenang nakakagulat. Si Jesus, ang Panginoon nating lahat, ay yumuko upang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ito po yung larawan ng ating Panginoon na bilang isang servant king. At sa John chapter 13 po, nagsisimula yung Last Supper. Yung gabi po na ipinako si Jesus sa krus. Bago ipako si Jesus sa krus. Alam niya na malapit na siyang magdusa at alam niya na siya ay ipagkakanulo. May magkakanulo sa kanya. Alam din niya na pagkatapos siyang ipako sa krus ay babalik siya sa ating Panginoon. Sa halip na isipin ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili, pinili niya yung maglingkod. Ito po ay pinakamalinaw na demonstration ng kanyang pag-ibig. Ngayong umaga po ay titingnan natin kung paano naging servant king ang ating Panginoong Jesus. Pag-uusapan po natin yung mga katangian ng isang servant king. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito na makakarinig po uli kami ng mensahe mula sa inyo. I pray, Lord, na magrema po ang mensahe nito sa bawat isa at i-apply po namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon, sa salita na papakain nyo sa aming spiritual, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ngayon po, 4 po na katangian ng pagiging servant king yung pag-uusapan natin. Number 1, the servant king loves completely. The servant king loves completely. John chapter 13:1, i-quote natin, having loved his own, he loved them to the end. Hindi po ordinaryong pagmamahal yung ipinakita ni Jesus doon sa chapter 13. Ang ibig sabihin po ng to the end ay hanggang wakas. May forever. Kasi ngayon, madalas naririnig natin, walang forever. Di ba? Pero sa ating Panginoon, hanggang wakas. May forever sa Kanya ang pagmamahal sa mga tao. At ang ibig pang sabihin ng to the end ay buong buo. Hindi 1/2, 3/4, mga ganon. Buong buo yung pagmamahal niya sa atin nung sinuko niya, ipinako siya sa krus. At ang to the ends na ibig sabihin ay walang kondisyon. Hindi ordinaryong pagmamahal yung pinakita ni Jesus sa atin. Kaya nga sabi niya, ang pagmamahal niya ay hanggang wakas, buong buo at walang kondisyon. Kaya po yung yung salitang agape, love unconditionally.
Kasi sa panahon natin ngayon, magmamahalan tayo pag mayroon tayong napapala, mayroon tayong kapalit, mga ganun. Pero sa ang Panginoon natin, binigay niya ang pagmamahal ng walang kondisyon. Alam din ng Panginoong Jesus nung panahon na yon na mayroong magtataksil sa kanya. Alam naman natin yon, si Judas. Tapos si Pedro ay pagkakanulo din siya. 3 times siyang pinagkanulo. Ineno pa nga niya di ba? Siya, sabi niya, Lord, hindi kita iiwan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ano ba yun? Yung manok, pag tilaok ng manok, 3 beses mo akong itatatwa. At nang panahon din yon, alam din niya na yung iba, pag dinakip siya, tatakas yung iba, magtatago. Yung mga taong, alam mo yung mga tao na binigyan niya ng himala, pinagaling niya, tapos marami siyang binigay na nakikinig sa kanya. Araw-araw nakikinig, sinusundan siya kung saan-saan. Lahat yon biglang naglaho, iniwan siya sa ere. Alam niya lahat yon. Pero sa kabila ng gagawin sa kanya, minahal pa rin niya yung mga tao. Minsan kasi madaling magmahal kapag mabait lang yung mga tao sa atin, di ba? Amen? Pag may, sabi nga pag may pakinabang, mahal natin. Pag wala, sorry na lang. Pero, paano kung alam mo na yung mamahalin mo ay sasaktan ka at aawayin ka lang? Di ba, hindi na natin mamahalin. Pero ang Panginoong Jesus, alam niya na sasaktan siya ng mga tao na lagi niyang kasama, araw-gabi, pero siya po ay nagmahal pa rin sa kabila ng mga gagawin sa kanya. Alam kong masasaktan ako, pero mamahalin ko pa rin kayo. Ganito magmahal ang ating servant king. Naku, hindi ako. Late na ako. Ayan. Number 2, the servant king chooses humility. John chapter 13 verses 3 to 5. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He began to wash the disciples' feet. Nung panahon po noon, hindi pa asfalto yung mga kalsada, hindi pa sementado, lupa talaga. Disyerto pa nga Kaya yung usually, madalas, ang mga paa ng mga tao noon ay talagang alikabok, puro alikabok at putik. At ang ginagawa nilang tradisyon, hinuhugasan yun ng kanilang mga alipin. Yung mga yaya, kasambahay, mga katulong, maid, yan. Yun po, ang tawag po sa kanila ay pinakamababang alipin. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, tumayo siya mula sa hapunan, nagbihis ng tuwalya, lumuhod at hinugasan ang bawat alagad. Ang hari po ay naging alipin. Imagine po natin na yung CEO, supervisor, manager, ay huhugasan ang paa ng mga empleyado. Di ba nakakagulat yun pag ginawa yun. Pero minsan ginawa po yun sa Kamakop. Si Bishop Kahes, ginawa po niya yun. Yung mga mga under niya. Pero talagang nagulat yung mga tao. Pero ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya natakot na bumaba dahil ang tunay na kadakilaan ay makikita sa kababaang loob. Humility. Minsan po, gusto natin, tayo yung kilala, sikat, yung mga vlogger, kahit na mali, nagsisinungaling, gagawin nila yon para meron silang may content. Makikilala sila. Minsan nga, di ba, yung mga road rage, bigla ang sikat. Di ba? Yun, ganon tayo Ngayon, nasa lipunan tayo na ganon. Tapos, may mga tao, minsan tayo pinupuri, gusto natin, tayo yung pinupuri ng mga tao, pinapasalamatan, nag-sponsor ng kortina. Si Mayor, nag-sponsor
ng mga appliances, mga ganon. Tayo yung inuuna. Sa pila, kapag ikaw ay special sa mga kainan, pag ikaw ay mayor or nasa estado ka, paunahin ka. Sa anniversary natin, ginagawa din natin yun. Dito sila yung ating guest speaker. Tayo yung inuuna. Pero sa ating Panginoon, iba. Siya yung nagpakababa. Handa ba tayong gumawa ng kagaya ng ating Panginoong Hesus? Mababang gawain para sa iba. Amen? Amen. Number 3, the servant king cleanses his people. John chapter 13, 6-11, he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later on you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Ang ibig po sabihin, nung una, tumutol si Pedro Sabi niya, Lord, huhugasan mo yung aking mga paa. Ang sagot ni Jesus sa kanya, unless I wash you, you have no part with me. Ito po ay mayroong spiritual meaning. Ang simbolo po ng paghuhugas ng kamay ay ng paa nung panahon na yon ay paglilinis ng kasalanan. Nililinis ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan ng mga disciples. At pangalawa, ito ay spiritual na paglilinis. At pangatlo, kaligtasan kay Kristo. Si Jesus ay hindi lang po naging servant. Siya din po ay tagapagligtas. Tagapagligtas na naghugas ng paa ng mga disipulo. Minsan, ganito po yung ginagawa natin. Nililinis po natin yung sarili nating kasalanan. Ano yung ginagawa natin? Babawi ako. Magpapakabait ako. Aayusin ko ang sarili ko. Pero nakalimutan natin na yon ay gawain ng ating Panginoong Hesus when we come into a prayer. Hayaan mo akong linisin ka. Sabi ni Jesus kay Peter. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Hindi natin kayang hugasan ang sariling puso. Tanging si Kristo lamang ang makakagawa nito sa atin. Bago po tayo makapaglingkod sa iba, kailangan muna nating tanggapin ang paglilinis ni Jesus. Kaya nga, yung mga naglilingkod dito, yung mga naglilinis, nagsusong lead, back up, yung sa PowerPoint, yan sila. Lahat yan, naranasan nila, tinanggap nila ang paglilinis ni Jesus. Kaya sila naglingkod. Application ng kanilang ginawa ng Panginoon sa kanila. Number 4, the servant king calls us to follow his example. I have set you an example that you should do as I have done for you. Hindi lang demonstration ang ginawa ng ating Panginoon. Ito po ay invitation. Hindi niya sinabi na, hangaan niyo ako sa ginawa ko, hangaan niyo ako. Ano sabi niya? Gayahin niyo ako. Set an example. Christianity is not only believing God, it is living like Jesus. Kung ang ating Panginoong Hesus ay naglilingkod, ano pa kaya tayo mga tagasunod? Dapat din tayong maglingkod, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Set an example. Hindi po optional yung pagiging servant-hearted life. Ito po ay dapat nating gayahin. Gayahin natin kung paano ang Panginoong Hesus naglingkod. Siya pa kaya na hari, tayo ay tagasunod. Kayang-kaya po natin yun. Pero paano po ba maging servant sa panahon na ito? May mga limang bagay na pwede po nating i-apply para tayo ay maging example, maging tagasunod. Susundin natin yung example, ginawa ng Panginoon, gagayahin natin. Una, maglingkod kahit walang recognition. Yung gumawa ka namang bagay kahit walang nagpapasalamat sa iyo, walang nag-a-appreciate sa iyo. Minsan may mga tao na mas gusto nila yung nasa stage lagi. 'Di ba? Pero yung mga lagi sila announcement, sinasabi, mga nagigitara, dito. Pero minsan piliin din po natin na maglingkod tayo yung kahit walang recognition.
Kahit tagahugas lang tayo ng pinggan, taga-map ng simbahan, tagalinis ng CR, piliin po natin na maglingkod ng walang recognition. Yung mag-i-sponsor ka ng tahimik, walang magpapasalamat sa iyo. Kasi minsan, yung glory na pupunta sa tao, yung glory na ginawa sa ng tao, nandun na. Hindi na natin matanggap yung glory kay God pag ganun. O piliin po natin na maglingkod tayo ng walang recognition. Pangalawa, tumulong tayo kahit walang kapalit. Alam mo, blessed na blessed ako dito sa simbahan natin. Kasi yung mga youth, ginagawa nila yung mga music team, yung mga dito naglilinis o guhugas. Ginagawa po nila yung walang bayad. Pero sa ibang simbahan, malalaking simbahan, may mga allowance po yan. May pamasahe pa yan. Mayroon pang kasamang merienda. Kaya minsan sabi ko, sana all. Ayun. So, pero training din po yon mga youth na huwag kayong mainggit sa ibang simbahan na ganun sila. Kasi alam mo, pag kayo dito naglilingkod, mayroon kapalit yan, may glory yan, may crown of glory yan sa ating Panginoon. At hindi na natin, huwag tayong mag-antay, gumawa ng mga bagay na paglilingkod ng mayroong kapalit. Tumulong tayo kahit walang kapalit. Pangatlo, magpatawad kahit mahirap. Yung pagpapatawad, walang level yan. Minsan kasi, papatawarin lang natin pag small lang yung ginawa sa ating kasalanan. Paano kung umutang sa'yo ng 10,000, 5,000? Sabi niya, Mars, pautang naman, 5,000. Tapos nung napautang mo na, hindi na nagpapakita. Minsan pa nga, nagpapakita sa'yo, wala lang, dead na. So mga ganon, wala po dapat level yung pagpapatawad natin in terms of ano ba yung ginawa sa atin. Magpatawad tayo kahit na napakahirap. Pang-apat, unahin natin yung pangangailangan ng iba. Naalala niyo po ba yung nasa Bible, yung byuda na last na langis na nila yon ipapakain sa gagamitin pang bake ng tinapay sa kanya mga anak. Pero binigay niya sa prophet kasi kailangan ng iba. Minsan itry po natin. Alam nyo, madalas nagagawa ko to. Hindi ko ito ginagawa na sabihin ko, Lord, binigay ko to balik mo sa akin to. Binibigay ko yun, tapos malalaman ko na lang, bumalik agad, tapos mas malaki pa yung bumalik. So, ganun ang pagpapala ng Panginoon. Hindi ko pa nakwento sa iba, pero nakwento ko na to sa Don't Watch. Alam niyo po ba na malaki yung bayad namin sa forum? Registration, 3,200? 3,600. At malaking bagay sa amin yon, mga nanay sa amin, ni Ate Mercy, ni Pastor Vlad, yan. Malaking bagay yon. Pero alam niyo po, nung nandun ako, biglang may nagkamakop handshake sa akin, 3,000. So, ganon, nag-instant ang blessing ni Lord. Tapos meron pang, nanalo pa ako ng rice cooker, tapos sumali ako sa laro, may mga books ako. First time ko kasing, umatin ng regional forum, and sabi ko parang sinasabi talaga ni Lord na umatin ka lagi ng forum. Akong bahala sa'yo. I will provide. Ganun po. Unahin natin yung pangangailangan ng iba. Unahin natin yung ministry sa church. Kahit hindi naman kasi usually, hindi naman yan palaging in terms of material things. Pwedeng service magagawa natin. So, gayon. Panglima, maglingkod sa pamilya. Sa bahay, mga youth, tanungin nyo, Mami, ano bang gagawin ko? Pwede kong, wag na puro aral. Kasi nung panahon namin, sa totoo lang, kaya namin pagsabayin yung pag-aaral at paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay. Hindi ko po maintindihan bakit yung mga kabataan ngayon, hindi nila kayang pagsabayin yon. Mas madali pa nga ngayon kasi digital na. Ayun, ha? Ayun. So, mga anak, pagdating ng tatay, ng nanay, bigyan ng upo, ng tsinelas, yung mga simpleng bagay na makakapaglingkod sa ating pamilya. Pagaanin natin ang pakiramdam ng ating mga magulang na pagod sa trabaho. Maglingkod sa pamilya. Dahil yan sila, naglilingkod din yung ating mga magulang sa atin. Kahit pagod na sila, gusto nilang mag-break, may sakit, hindi pwede. Hindi ako pwedeng magkasakit, kailangan ako ng mga anak ko.
bawal magkasakit kasi kailangan ako maghanap buhay. Ganun po. Yung mga tatay, hindi lang nanay, alam nyo, na-appreciate ko yung mga tatay. Sa totoo lang. Kaya wag na po nating isasantabi ang mga tatay. Alam nyo po ba, kahit pagod na pagod yan, kailangan nilang magtrabaho kasi padre de pamilya sila. So, hindi man sila tumutulong sa gawaing bahay, pero yung pagpapakita nila, pagtatrabaho nila para sa pamilya nila ay isa pong sakripisyo na pwede nilang gawin. Maglingkod sa pamamagitan ng kanilang pamilya. Kasi po, ang ministry po hindi lang po sa church. Tandaan nyo po hindi lang ministry ang sa church. Ministry din po natin yung ating mga asawa, mga anak, mga magulang. Yan po, mga kasama natin sa bahay. Hindi po limitado sa simbahan ang paglilingkod, even sa ating mga pamilya. Sa simbahan, ito na yung sinasabi ko kanina, maraming gagawin dito sa simbahan na pwede natin, kung ikaw ay magaling sa art, si Brother Mike, natutuwa ako, tahimik lang yan, zero. Tingnan mo, yan. O, yung talent niya, ginamit niya sa simbahan. Yung mga mahilig maggitara, naggigitara sila, talent nila, skills nila. Yung iba, hindi lang walang skills pero naghuhugas ng pinggan, nagwawalis. Yung mga things na ano ba, yung pwede kong ibigay sa iyo, Lord, kahit ako ay isang simpleng tao lang. Iyan po ay kasama sa paglilingkod natin. Sa community, ito po napapabayaan natin kasi madalas sa bahay lang tayo, di ba? Ano ako dito? Guilty ako dito. Pagdating ko sa bahay, tapos hindi na ako masyadong nakikihalubilo sa kapitbahay. Yung sa community, ano ba yung pwede nating gawin? Maglinis, tumulong sa kanila, pag merong namatayan, mag-offer ng service, or may mga nagkasakit na kapitbahay, kailangan nating dalawin. Napakarami pong bagay na pwede po nating gamitin sa paglilingkod sa ating community. The greatness of Jesus is seen not in His throne, but in His towel. Yung tuwalya po na ginamit ng ating Panginoong Jesus ay simbolo ng tunay na kaharian ng Diyos. Sa gabi pong yon, sa John chapter 13, ang mga alagad po nagtatanong, sino ba yung pinakadakila? Pero sinagot din sila ng ating Panginoong Jesus, nagpakita siya kung ano ang pinakadakila. Ang pagiging tunay na kadakilaan ay ang paglilingkod. Sapagkat ang hari nung panahon yon ay lumuhod sa kanila, naglingkod at naglinis ng kanilang mga paa. At ngayon, tinatanong niya tayo, susunod ka ba sa aking halimbawa? Hindi niya tayo tinawag para lang maging mananampalataya. Tinawag po tayo ng Panginoon para maging servant. Hindi lang po, kahit may posisyon ka, kahit wala kang posisyon, pwede ka maglingkod sa ating Panginoon. Ngayong linggo, tanungin po natin yung ating sarili. Sino ba ang pwede kong paglingkuran? Saan ako pwedeng magpakumbaba? At paano ko maipapakita ang puso ni Kristo? Tinatawagan ko po yung praise and worship team. Bago po ako manalangin. Because when we serve like Jesus, nakikita ng mundo ang tunay na hari. Sa ating pamumuhay, kung paano tayo maglingkod, tayo ang tinitingnan ng mga tao sa paligid natin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ipong awitin ng ating response song. Heaven and earth
Wherever you go, wanna be by your side. No longer burn, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cause. I'll follow you, I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God over heaven and earth, holding me in your embrace, unfading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer burn, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cause. I'll follow you, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer burn, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cause. I'll follow you, I'll follow you. Sa umaga pong ito, hiniling ko po kung sino po yung mga gustong maglingkod sa ating Panginoon. Pwede pong pumunta tayo sa harapan. Hindi na po natin kailangan sa Holy Week magpakapako sa krus, magpenitensya. Yung ating buhay na i-offer sa ating Panginoon ay isa pong patotoo na pwede tayong maglingkod sa ating. Hindi pa po huli. Kung ikaw po ay matanda na, pwede pa rin po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Pwede po bang inaanyayahan ko yung mga gusto maglingkod sa ating Panginoon sa harapan? Kausapin natin ang Panginoon. Sige po, wag po kayo mahinga. Yuko po natin yung ating mga ulo. Yuko po natin para hindi po natin makikita yung mga kasamahan natin na pupunta sa harapan. Isusuko ang kanilang buhay.
isusuko ang kanilang kakayahan, ang kanilang talento para sa Panginoon. Aalisin ang sarili sa comfort zone. Kung ano yung okay na sa kanya noon, pwede pa pala siya maglingkod sa ating Panginoon. Alam ko yung iba professional, busy sa maraming bagay, pwede pa po tayo maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Di lang po sa material things, sa service, sa ating pamilya. Sige po, patuloy po tayong pumunta sa harapan ng mga gusto maglingkod sa ating Panginoon. Ipipray po natin. Huwag po tayong mahiya. Ito po ay isang declaration na, Lord, use me, Lord. Make me a servant, Lord. A servant na nagpapakumbaba. Servant na magbibigay ng example, kagaya ng gigayahin ng example ng Panginoong Jesus. Servant na humble, humility. Ipapakita po namin sa inyo, Lord, sa pamamagitan ng aming sarili, O God. Yung mga tao nasa harapan, pwede po tayo mag-pray kay Lord. Ipag-pray po natin yung ating sarili. Sabihin nyo po kung ano yung gusto nyo sabihin sa Panginoon. Pwede rin po sabihin natin, sorry Lord, nasanay na kasi ako na ganito ako. Nasanay na ako kung anong meron ako. Okay na ako sa bahay. Okay na ako magsimba lang, Lord. Okay na ako na umupo lang, Lord. Pero ngayon, Lord, isusuko ko po yung sarili ko sa inyo, Lord. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Kung nahihiya ka, at aalisin ng ating Panginoon yung ating hiya, magpakababa tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Use me, Lord. Make me a humble. Make me a servant. Sige po, manalangin lang po tayo. Panalangin pagpapakumbaba. Panalangin pagpapagamit sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa halimbawa niyo po, ang aming servant King. Turuan niyo po kami maglingkod ng may kababaang loob at tunay na pag-ibig. Alisin mo po, Panginoon, ang pagiging mapagmataas. Pagbigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong handang yumuko para sa iba. Uunahin ang iba at hindi ang aming sarili. Tulungan niyo po kami, Lord, na sundan ang yapak ni Kristo. Araw-araw, hindi lamang po tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw, may nakakakita man o hindi. At naway makita ng mundong ito ang aming paglilingkod, maging kagaya ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayo. Maraming salamat sa ating praise and worship team, and maraming salamat Pastora Jenny sa pagbibigay ng mensahe ng Panginoon. Ngayon naman dadako tayo sa ating offertory. So if you have your Bibles, let's open our Bibles in 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. 2 Corinthians 9, 6 to 8. Sabi dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, yon, ang invitation ng ating Panginoon sa umagang ito is to seek our hearts. And sabi nga dito,
whoever sows sparingly will also reap sparingly. And yun, each of us should decide kung ano yung maluwag sa kalooban natin, and yung Panginoon natin yung magbabalik sa atin ng blessings. So, yun, inanyo niyo ako lahat na magbigay. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mayroon lamang po kaming iaalay na kanta para po sa ating Panginoon at maging sa inyo rin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan pinabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan
maraming salamat sa special number. So, tayo pong panalangin natin ang ating offering. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat nga, Lord God, sa umagang ito na kami nakakatipon sa inyong presensya, Lord God. Nadalangin namin, Lord God, ang mga ikapo na sa aming harapan, Lord God. Ikaw nawa ang mag-bless nito, Lord God. Ikaw nawa ang magparami nito, Lord God. At nawa ay maraming kaluluwang maabot nito, Lord God. Nawa makatulong ito sa ikilalago ng inyong sambahan, Lord God. And Lord God, I pray na i-bless mo ang bawat isa. Ikaw nakakalam ng pangailangan ng bawat isa, Lord God. Ikaw nawa ang bigay ng mga kasagutan sa aming mga panalangin, Lord God. Ang mga dinidesire ng aming mga puso, Lord God. Lahat ng ito sa inyo lang namin inaalay, tinataas. In Jesus' mighty name, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dadako na sa ating announcement and acknowledgement. So, maraming salamat po sa lahat ng nandirito ngayon sa ating mga kapatiran. Sa presensya nyo at yung willingness nyo na magpuri kasama po yung bawat isa. Maraming salamat. And also, para po sa mga tumayo sa araw na ito mula sa MC, si Papa po sana, si Pastor Rafi. So, may ginawa lang po. Then, sa ating offertory, si Henrik Malang. Sa scripture reading po, si Pastor Vlad. And yours truly. Hugot lang. And yes, maraming salamat din po sa presensya po at sa ating lingkod na si Pastor Jenny Taton sa pagbibigay po ng mensahe sa atin. Sobrang nakaka-bless din po sa mga tumayo din sa harapan nung nagtawag siya to serve. Grabe. So, ayun, maraming salamat sa nakaka-bless na message sa araw na ito. It's a good message to start the week. And also, sa ating music team na pinangunahan tayo sa pag-aawitan, pinilid po tayo ni Ate Vanessa. Ate Vanessa, and yung anyang mga backup, si Ate Mikay, and yours truly again. And ating yung mga musicians, Taton Brothers and Malang Brothers. Malang siblings. Yun. And, ano pa ba? And for next week, yung mga tatayo sa ating MC, si Carmina Fernandez, yung nagbigay po ng natatanging bilang, kasama po yung ating mga youth na musicians. And sa call to worship, Carmina Fernandez, offertory, Luis Malang, scripture reading, Micaela Obmerga, and announcement, Carmina Fernandez. And for our prayer meeting, it's always every Wednesday at 8 p.m. So kung may time po tayo, pwede po tayong pumunta para po makapagnilay-nilay po sa salita ng Diyos. And we have Youth Connect every Sunday after service. And for Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. And today ata wala, no? Walang Children's Sunday School ngayon kasi may lakad yung buong youth. And Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. And for our March sponsors, yan. Prepare. So kung may mga tinatawag ni Lord dito din na mag-sponsor sa mga susunod na buwan, just approach lang po yung mga nag-handle nito. Yan. And for Zone 2 Youth Fellowship, ito yung gawain mamaya. So celebration. Celebrating God's love. So ito yung mamaya sa Alliance Christian Center Sunrise at 2 p.m. So mga youth, yung mga gustong sumamat, kung may invite pa kayo, mas better. And yeah. And yes, ayun. Ito yung yearly tradition, yung Good Friday service na gaganapin po sa FCS Gym, Cainta Rizal, same venue, April 3, 2026, 2 p.m. And sa ating mga March celebrants at sa darating na March 18, Ate Kathy, happy birthday po. happy birthday po kay Ate Kathy. Happy birthday to you.
Wala na ba? Wala na. Okay na. So, goods na. Yun lang po yung ating March celebrants for this week. So, any further announcements? So, wala na. Yun lamang po. Natawag ko po si Pastora Jenny to lead us for our closing prayer and benediction. Inaayayahan ko uli ang lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin ng closing prayer. Lord, salamat po sa umagang ito na kami po ay nagkasama-sama upang makinig na salita ninyo. Salamat sa mga taong naglingkod, nagbigay ng kanilang mga talento at nangunat sa pananambahan namin sa araw na to. Patuloy niyo po silang tulungan, gabayan sa kanilang mga pangangailangan. Patuloy niyo pong i-bless at gamitin uli sila, Lord, sa mga iba't iba pang bagay, Panginoon, na makakatulong, Panginoon, para sa gawain niyo. Salamat din po, Lord, sa mga tao na umaten at nakinig na salita ninyo, Panginoon. Iniwan po nila yung mga gawaing bahay, yung araw ng pahinga, sinakripisyo po nila, Lord, upang makarinig na salita ninyo. Patuloy niyo po itong ipasok at irema sa kanilang mga puso, Panginoon, at gamitin po nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Lord, sa umagang ito, sa pag-iingat at patuloy na paggabay sa amin, sa pangangailangan namin, sa papag-provide, Lord, ng mga pagkain at mga material things na amin pong natatamasa. Patuloy nyo rin, Lord, bigyan kami ng wisdom, lalong-lalo na sa panahon ngayon, Panginoon, na nagtataasan na po ang lahat ng bilihin. Nagsimula sa giyera ng Iran at Israel at sumama po yung ibang mga bansa. I pray, Lord, na kayo po, Lord, ang magbigay ng kapayapaan sa kanila upang sa gayon, Lord, hindi po maapektuhan ang mga langis na iaangkat at hindi pagmula ng pagtaas ng mga gasolina, pagtaas ng mga pamasahe at pagtaas ng mga bilihin. Patuloy niyo po, Lord, kami mga nanay, tatay, mga estudyante, maging wise spender sa mga pera na pansamantala niyong pinapahawak sa amin, Lord. Upang sa gayon, may magtaasan man ang mga bagay na to, mga bilihin, kami po ay matutong magtipid at magtiwala, Panginoon, sa kakayahan nyo na ipoprovide ang aming mga pangangailangan, O God. Sa inyo po, namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, O God. At nawa po, Lord, yung mensahe ngayon ay may apply po namin, Panginoon. Hindi lang po tuwing araw ng linggo, maging saan man kami, Panginoon, na nabibilong. Family, community, sa school, sa opisina, at sa mga business na aming pinagkakatirahan, O God. Thank you, Lord, sa inyo po ang kapurihan, O God, at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Amen.